oras natin 'to? Yan. Hello po mga kaibigan 'no, ito po muli si Admin Rich, yan live na naman tayo dito. Sabi ko nga mga kaibigan 'no, magla-live na po tayo palagi sa ating YouTube channel para hindi po tayo makalimutan 'no, ng ating mga subscribers, yan. Sige guys ha, okey. Yan, okey. Salamat po kay Ernesto Carig 687. Salamat din po kay Lorna Rafael at saka kay Reneboy Tulagan 965, yan. Salamat po sa pag-drop by dito sa ating YouTube channel, yan. Okey. So, kamusta na po kayo guys 'no? Yan, so everyday na po ako magla-live para, ako po ay naaalala 'no ng mga subscribers at ng mga viewers para, hindi po mawala 'no yung aking mga viewers. Kasi napansin ko guys 'no ng mga, hindi ako nagla-live mga ilang buwan, umaabot tulad ng kunwari sa isang buwan magla-live ako mga isa lang o dalawa o tatlo 'no. Tapos, hindi siya consistent 'no. Minsan talagang wala, hindi talaga ako nagla-live 'no, masyadong parang sa sobrang dami ng ginagawa ay parang hindi na ako nakakapag-live. So, napansin ko po 'no guys 'no na, ah, nawawala yung aking mga viewers 'no. So, ngayon po guys ay, atin na pong, gagawin ay magla-live na po tayo 'no, palagi. Everyday na po tayo magla-live para hindi po mawala ang ating mga viewers 'no. So, okey. Ah, yeah, okey. Dali guys, may tinitingnan lang ako. Yan, okey, okey. So, okey na pala yan. Nagawa ko na pala yan 'no, yan. Yan, yes. Yan. So, okey mga kaibigan 'no, ang topic po natin ngayon ay eto nga po 'no, yung propaganda ng mga DDS, yan mga kaibigan 'no. Puro puro lang propaganda. Yan, saglit. Na-hatching ako tapos biglang nawala 'no. So, ayan nga mga kaibigan, propaganda 'no. Propaganda ba or ebidensya itong inilalabas ng 18 Marites, yan. So, tingnan natin mga kaibigan 'no, eto. Itong, question po 'no ng mga kababayan natin, mga Pilipino, tayo question po natin, propaganda, ebidensya? Propaganda ba o ebidensya? Itong 18 Marines at Diskaya issue, yung timeline na tumuturo po sa Duterte era. Yan. So, tandaan nyo guys yung timeline po mga kaibigan ay tumuturo po sa Duterte era. Yan. So, sa DDS camp, may isang lumang taktika. Yan. Ano ba yung lumang taktika na yan? Paulit-ulit po na ginagamit, no? Na kapag hindi nila kayang ipagtanggol yung kanilang mga sarili, no? Kapag hindi nila kayang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte, ang gagawin po nila mga kaibigan 'no, ay sila po ay mambabato ng putik 'no, mambabato sila ng putik. Kapag hindi nila kayang ipagtanggol yung, kanilang mga, ah, ginagawa 'no, yung mga issue laban kay Sara Duterte ay gumagawa po sila ng bagong kwento para ilihis, i-divert ang, focus 'no ng mga Pilipino sa issue ng, katiwalian di umano na kanilang ibinabato
sa present administration. So dito po binubunto nila lahat po ng kanilang sisi sa present administration, no, sa Marcos administration. At ito po yung eksaktong pattern na nakikita ngayon sa dalawang controversy na lumalabas, no? Okay, titingnan po natin, susuriin po natin ito, no, itong grupo ng 18 individual na nagpapakilala ng mga dating Marines daw. At saka itong Diskaya couple sa issue po ng DPWH flood control projects. Yan. Titingnan po natin mga kababayan, no, kung ano ba yan? Katotohanan ba ang gusto nilang ilakad or DDS propaganda, no? Yan. Okay. So, eto na po mga kaibigan. Yan, tingnan natin tingnan po natin guys. Eto na nga. So, sa itong mga eksaktong pattern, no, na nakikita ngayon, no, mga kaibigan. Etong sa unang tingin, parang malaking revelation, no? Sa unang tingin parang, uy, ang laki ng pasabog, uy, ang laki ng revelation, no? So, pero mga kaibigan, kapag tinitingnan na natin yung mga ebidensya, nagfi-fail, nawawala na yung sinasabi na, uy, pasabog daw, no? At eto mga kaibigan, no? Itong nagpapakilala na dating mga Marines ay Marites at itong mga Diskaya couple, no, sa issue ng flood control projects, sabi ko nga kanina, sa unang tingin parang malaking revelation. Parang ang lalaki ng mga paratang at malalakas na mga statement. Pero kapag sinusuri na natin ang timeline, ang ebidensya at ang proseso, lumalabas ngayon ang malinaw. Malinaw, mga kaibigan, na question mark. So ano ba yan? Una, bakit pilit na dinidirekta ang sisi sa kasalukuyang administrasyon? Di ba? Kita niyo yung pattern? Bakit pilit na dinidirekta ang sisi sa present administration? Kung yung mismong ebidensya ay tumuturo sa mga pangyayaring naganap noong nakaraang administrasyon, bakit pilit mo na isisisi sa present administration? O yan mga kaibigan yung tanong natin, no? Yan ang tanong natin, no? So, eto lang nga mga kaibigan. Noong March 12, 2026, merong 16 na individual na dapat sana ay 18, no? Dapat sana 18 ang dapat na humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation or NBI matapos silang padalhan ng sumbina. Mga kaibigan, sinamahan sila ng kanilang abogado na si Levy Balicod, nandiyan din si Topacio, nandiyan din si Defensor, pero sa halip na magbigay ng individual na testimony, iginiit ng kanilang abogado na joint affidavit daw, yun lang ang kanilang ihahain. At hindi sila pwedeng magbigay ng mga individual na affidavit. Halatang halata ang kasinungalingan. Kasi mga kaibigan, ito yung katotohanan eh. Pag nagsasabi ka ng totoo, kahit saan padalhin yung katotohanan mo na yan, yung facts na nalalaman mo, kahit saan pa yan dalhin, kahit sino pa ang mag-imbestiga sa'yo, pabalik-balik ta rin man, ipatiwarik man, kahit ano pa, the same pa rin ang sasabihin mo. Alam na alam mo kung ano ang sasabihin mo dahil nagsasabi ka ng totoo. Pero sa case ng 18 Marites na to, kitang-kita natin yung fabricated stories. At nabuko nga sila mga kaibigan, nabuko sila. No? So nagbumirang po sa kanila. Yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang paninira sa gobyerno, sa ating Pangulo, nagbumirang. At nalaman na nga po mga kaibigan na ang delivery ng mali-malitang pera ay sa Duterte administration. Sabi ko nga sa inyo
kagabi 'no, kung ikaw ay isang DDS at nalaman mo na ngayon ang nagsusumigaw na katotohanan na yung mali-maletang pera, yung pagnanakaw sa gobyerno ay nangyari sa panahon ni Duterte, pero nagho-hold on ka pa rin at sasabihin mo, "Duterte pa rin kami." Aba, tanga ka, bobo ka. Dahil pinagnanakawan na ang kaban ng bayan, pero Duterte ka pa rin. Ibig sabihin yan, fanaticism, panatiko, kulto ka, kulto kayo. Kasi kahit alam mo na mali ang ginagawa, pinagnakawan ng bayan, Duterte ka pa rin. Bobo ka. At huwag kang magrereklamo kung ang gobyerno natin ay kung may mga katiwalian sa gobyerno natin at kung hindi yan mawawala, huwag kang magrereklamo dahil ikaw ay isang bobo na Pilipino na patuloy pa rin na buboto ng isang Duterte kahit alam niya na magnanakaw. O, di ba? Katotohanan yan. Kaya kung ano man ang meron tayo sa gobyerno natin, huwag niyong isisi ang gobyerno dahil kasalanan niyo na mga botante na bumuboto sa mga magnanakaw. Alam niyo ng magnanakaw, binoboto niyo pa rin, 'di ba? Oh. Yan ang katotohanan, no? So, kung ikaw DDS ka at nakita mo ng katotohanan, lumabas sa investigasyon ng NBI, ng Ombudsman, na ang delivery ng mali-maletang pera ay nangyari sa panahon ni Duterte, pero sasabihin mo Duterte ka pa rin, ay tanga ka, bobo ka, at deserve mo na lokohin habang buhay ng mga politiko na iniidolo mo dahil tanga ka at bobo. Oh, yan ang katotohanan, no? Yan ang katotohanan. Bobo kayo na mga DDS, no? So eto mga kaibigan, no? Sa legal na proseso, guys, eto ay hindi pangkaraniwang hakbang, no? Yung bang mas gusto yung grupo, kasi guys, kahit saan ka magpunta mga kaibigan, kahit sabihin mo grupo kami na ano, na mga individual ang witness, iisa-isahin pa rin kayo diyan. Tatanungin pa rin kayo, iko-cross-examine pa rin kayo, iisa-isahin pa rin kayo. Pero sa nangyari sa 18 Marines na 'to, takot na takot si Topacio. Sabi niya, "Ay hindi namin i-allow. Aalis na kami. Walang makakapigil sa amin kung aalis kami dito." Nagsipulasan, nagsitakbuhan, palabas ng NBI. Kasi nga hindi nga nila kaya na ipaliwanag yung kanilang mga sinasabi na isa-isa sila. Gusto nila isang affidavit lang, grupo lang. Ayaw nila na tatanungin sila isa-isa dahil alam nila na mag-iiba-iba na sila ng mga sinasabi. Kasi alam nila na nagsisinungaling lang sila. 'Di ba? Akala kasi nila mga tanga ang mga NBI. Akala nila mga bobo ang mga investigador. Ay mga investigador 'yan. Alam na nila kung paano mag-imbestiga. May mga experience 'yan sa pag-iimbestiga. So, itong mga lawyers na mga DDS, no, may katangahan, may kabobohan talaga. Kasi bago sana sila humarap dun at pinagsinungaling nila yung 18 daw na Marines na yan, sana man lang ipina-memorize nila, ito ganito yung sasabihin nyo ha. O halimbawa, i-cross-examine kayo, isa-isa, ganito ha. I-memorize nyo to, i-instill nyo sa utak nyo, ganito ha, i-memorize nyo, o ganito yung mga detalye. Kaso wala eh. Bobo din kasi yung mga yung mga abogado eh. Oh. Hindi nila na-anticipate 'yon. Kasi mga kaibigan, hindi naman pwedeng sabihin, "Oy, nag-deliver kami ng pera." Sa kay PBBM. Nag-deliver kami ng pera. Wala na, basta nag-deliver kami ng pera. Huwag mo nang tatanungin ang detalye. Hindi pwede 'yon. Once na meron kang akusasyon, tatanungin ka eh. Lalo na yan, 805 billion daw. O una, saan galing ang pera? Anong bangko? Saan kinuha yan? May money trail ba? Ipakita ang resibo. O yung withdrawal slip, o saan?
Sasabihin, ay wala kaming ganon. Basta nag-deliver kami ng pera, wag na kayo magtanong. Hindi pwede yon. O pag sinabing nasa ng CCTV nyo na nagpapakita na nag-deliver kayo ng pera, nag-prepare kayo ng pera, nasaan? Sasagot, ay wala kaming ganon. Basta nag-deliver kami ng pera, tapos. Hindi pwede yon. Kailangan may facts. Kailangan lahat ng akusasyon ay merong facts, merong ebidensya. Tatanong ang investigador, nasaan yung mga logbook nito? Nasaan yung mga kahit picture man lang, sino ang tumanggap? Ano yung nito, yung mga sinakyan, anong mga van ang sinakyan, anong mga sasakyan, o anong oras, wala kaming ganun, basta nag-deliver kami ng pera, tapos. Hindi pwedeng ganun, guys. Pag sinabi mong nag-deliver ka ng pera, 805 billion, napakalaki niyan, sa laki ng pera na yan, wala man lang kayo CCTV, mga logbook, mga pictures, money trail, bank trail, anong branch ng bangko, kinuha yung mga yan. Wala man lang kayong ganon sa laki ng 805 billion, wala man lang kayong ganon. Di ba sabi nga ni Senator Marcoleta, aabutin ng 5 years. Para ma-deliver mo yung 805 billion na yan, para ma-prepare mo, ma-deliver mo, maisakay mo sa van, lahat ng klaseng preparation, it took 5 years para matapos mo ang delivery. Ganon daw katagal. Alam ni Senator Ping Lacson dahil investigador yan, guys. Matagal yan. Naging pulis, naging investigador, matagal yan. Mga kaibigan, naging senador. Alam niya yan. So, imposible. Imposible yung sinasabi ng 18 Marites. Kaya naman, nung sila ay inimbitahan sa NBI at sila ay hinihingan ng individual affidavit, ayun, nagpanik si Topacio. Nagpanik. No, we won't allow. Hindi daw allow. Nagpanik. Nagsisigaw-sigaw pa doon. Nasa NBI yan, ha? Tapos si Mike Defensor, anong sabi ni Mike Defensor? Wag daw siyang tanungin. Zipper lang ang bibig niya. Diba? Zipper lang daw ang bibig niya. So mga kaibigan, ganyan po ang lumalabas, no? Kitang-kita ang kasinungalingan. At nabuko nga, mga kaibigan. Nabuko. Ano yung nabuko ni Ombudsman Boying Rimulya at saka NBI? Nalaman, mga kaibigan, na may manipulation, no? I-discuss po natin lahat yan, mga kaibigan, no? Nalaman, no, na merong manipulation, no? So eto nga, hindi makatuwiran, guys, no, na yung 18 na tao sabay-sabay na may personal na knowledge sa lahat ng insidenteng nangyari sa loob ng 30 months. Sabi ko nga sa inyo para sabihin mo na isa lang affidavit nyo, dapat ganito yung 18 Marines. Iihi yung isa, 17 kasamang iihi. Kakain yung isa, 17 kasamang kakain. Pupunta doon sa restaurant, isa, lahat sasama. May pupuntahan yung isa, lahat sasama. So, kapag sinabi mo, isa lang ang affidavit nyo na pinirmahan, 18 kayo, lahat ng pupuntahan ng isa, kasama palagi ang 17. Hindi na kayo maghihiwalay. Para kayong yung pinagdikit na 18 na hindi na maghihiwalay. Ganon yun. Kapag meron kayong isang affidavit lang, talagang hindi kayo maghihiwalay. Lahat talaga, isa lang talaga ang knowledge nyo. Isa lang. Sa 18, isa lang talaga. So meaning to say, mga kaibigan, para sabihin mo na isa lang ang affidavit nyo dahil lahat kayo, present kayo. Every time na mayroong gagawin, present kayo.
Ibig sabihin para kayong 18 twins, twins tuloy, 18 na magkakadikit-dikit na mga tao. Sabi ko nga sa inyo kahit nga mag-asawa, naghihiwalay ng lakad, 'Pag may lakad si mister, hindi puwedeng palaging buntot ang misis. 'Pag may lakad ang misis, hindi puwedeng buntot lagi ang mister. Kahit nga mag-best friend na sobrang magkalapit na magkalapit, hindi po puwedeng palaging magkasama, 'di ba? Kaya totoo yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, impossible na ang 18 na Marines ay magkaroon lang ng isang affidavit. Talagang dapat individual affidavit 'yan. At nung hinihingan sila ng individual affidavit, hindi nila kaya. Nagsiuwian. Nagsiuwian, guys. Huli kasi. Nahuli sila sa kanilang kasinungalingan. At pinuna mismo, mga kaibigan, na ang kanilang inconsistencies sa mga testimony, pinuna mismo ng National Bureau of Investigation yung mga inconsistencies sa kanilang mga pahayag. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kailangang busisiin. Guys, kailangan daw busisiin ang mga credibility ng kanilang mga akusasyon. Kung bakit? Bago ipatawag, yung mga opisyal na kanilang dinadawit. Kasi dito, guys, nakita ng NBI, iba na 'to. Ang daming dinadawit, mga opisyales, mga ahensya, iba na 'to. Tapos isang affidavit lang. Ibang klase 'yan. Tapos ito, guys, ang gusto pa nito, Pasyo, ang gusto pa nitong mga DDS na 'to, na yung nagreklamo sila, ipatawag nyo kaagad. Which is maling-mali. Dahil ayon sa proseso ng investigasyon, kahit nga pag pumunta ka sa presinto, punta ka ng presinto, magreklamo ka, ano ang gagawing proseso ng pulis? Ipapatawag ba agad yung nireklamo mong tao? 'Di ba hindi? Ang gagawin ng pulis, mag-iimbestiga yan. Siyempre kikilalanin ka, saan ka nakatira, ganyan, ano background mo, ano ba yung motive mo, bakit ka ba nagrereklamo, baka mamaya, gusto mo lang siyang idawit o gusto mo lang siyang gawan ng kwento. Iimbestigahan ka muna. Ikaw ang unang iimbestigahan, ikaw na nagrereklamo. Dapat alam nito, Pasyo, yan, Pero parang hindi alam nito, Pasyo. Ang gusto nila, mga kaibigan, ay tawagin agad yung tao. Imbestigahan agad. Galit sila kasi bakit daw yung 18 Marines ang iniimbestigahan. Yun ang proseso ng due process. Ikaw ang nagreklamo, ikaw muna ang iimbestigahan. Titingnan kung credible ka ba, titingnan kung ano ba ang motibo mo, kung ang motibo mo ba ay pagsasabi ng totoo para talagang maisiwalat ang katotohanan, o ang motibo mo ba ay politika at meron ka bang gustong sirain. Ganon yun. Simple lang. Common sense. Huwag masyadong tanga. Huwag masyadong bobo. 'Di ba? Common sense lang yan, Gamitin ang critical thinking. Huwag masyadong maging tanga at mga bobo. Kapag meron kang inirereklamo, ikaw ang unang iimbestigahan. Hindi yung tatawagin agad ang nirereklamo mo para imbestigahan. Ikaw muna. Ngayon, kapag nasettle na yung tungkol sa'yo, kapag nakita na ang motibo mo, may katotohanan pala yung reklamo, saka na ngayon, ipapatawag yung tao na nirereklamo mo. At saka ngayon sila i-cross-examine kung ano ba ang nangyari, didinggin yung kanilang side, hindi yung side mo lang. Ganun ang due process. Pero sa gusto nito, Pasyo, sa gusto ni na Mike Defensor, naglaglag ng mga tao. Ito daw yung mga tao. Yan, mga nireklamo. Mga tumanggap daw ng pera. Gusto ipatawag agad. Tapos gusto gawin agad silang witness. May gulay. Ano yon? Bobo. Tanga. Hawa-hawa lang yan.
'Pag bobo ang mga idolo 'no, yung mga idol niyo bobo 'no, sa kataas-taasan, o bobo din yung mga lawyer, pati yung mga DDS na mga followers, bobo din, lahat kayo. O kaya naniniwala kayo sa mga fake news kasi lahat kayo bobo at mga tanga. 'Di ba? Yun ang katotohanan, mga bobo kayo at mga tanga na mga DDS. Oh, 'di ba? Oh, 'yan ang katotohanan. So ito pa ha, mas lalong naging mabigat ang usapin nang magsalita na si Ombudsman Boying Rimulya. Ano yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Ayon sa kanya, may nakita umanong manipulation of facts sa affidavit ng mga grupo. Halimbawa mga kaibigan, no, yung ebidensyang larawan na umano'y cash delivery. Kapag tiningnan ang timeline, lumalabas na ang pangyayaring ito ay naganap sa panahon ni dating House Speaker Lord Alan Velasco sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Sino ba si Lord Alan Velasco? Siya lang naman ang best friend ni Sara Duterte. So mayroong manipulation. May half-truth. Ano yung half-truth doon? Totoo, nag-deliver nga sila ng mali-maletang pera. Pero,